Mga kapiday sa magandang oras sa lahat, welcome po sa akin channel ito. Magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Ito pong post po ni Mr. Jason sa 7 hours ago po, mga kabida. Kung saan po ay may balak pala itong Marcos admin na uutang na naman, no? Sa susunod na taon, ano po, no? Ang rason po dito, mga kabida, ayon po kay Mr. Jason sa ay dahil may kakulangan daw yung pondo po ng National Treasury. Ayun. Okay, babasahin po natin itong kanyang post 7 hours ago po, no, sa kanyang Facebook page. Ano po? Ang title po nito is Utang Ina Mo. Utang ha, utang yung nakalagay ko dito. Okay? Ito, hindi po ito bastos, tsaka hindi ito malaswa na salita, no. 629 billion pesos balak utangin ng Marcos admin sa first quarter ng 2025 upang punan ang kakulangan ng pondo sa National Treasury. Ayun po. Yung kanyang post po, no, ni Mr. Jason sa 7 hours ago. Ano po. Ang tanong, ito. Bakit pala? Anong nangyari sa National Treasury ho natin? Bakit ho nagkulang yung pondo? Ano? Pangalawa, di ba may mga ahensya po ng gobyerno, mga GOCCs po, mga kabida, na kung saan yung kanila kung funds o reserve funds ay inilipat po sa National Treasury? Isa na yun yung PhilHealth, di ba? Yung PhilHealth po, meron hong nailipat po na 60 billion pesos. 89 billion pesos sana yon, pero napigilan po ng Korte Suprema, no? Dahil ho doon sa kanilang inilabas na TRO. Kaya naiwan yung 29 at ang nakuha talaga, nailipat po ay yung 60 billion pesos. Pagkakalam ko, may iba pa no? May iba pang mga ahensya po na kung saan yung kanilang reserve funds kasi hindi ho daw nagamit, ibinalik o inilipat po sa National Treasury, ano? Bakit ho nagkulang? Okay? Bakit ho nagkulang? Saan na pala yung pera? Ano palang plano ho ng gobyerno kung bakit gusto nilang palakihin yung pondo po ng National Treasury, ano? 'Di ba? Kung titingnan po natin ngayon, wala namang wala namang pong naka-line up na mga infra projects. Puro na lang po ayuda, mga kabida. Wala hong mga tangible projects na nakikita ho natin, ano? Okay? Itong DPWH, di ba? Yung kanila hong budget for 2025, napakalaki. Umabot po ng 1 trillion pesos po, mga kabida. Instead, na yung edukasyon sana, kasi yun yung focus po ng Marcos admin, nawala sa listahan, ano, na pinakamalaking anong tawag po dito, pondo, no, na nakuha sana, pero wala. Yung DPWH yung pinakamalaki sa ngayon, no, para ho sa 2025. Now, itong pondo po ng DPWH na 1 trillion pesos, ano palang balak ho ng gobyerno ho dito? Bakit ganito kalaki? Bakit ganito kalaki? Meron ho ba silang itatayong mga infra projects sa remaining 3 years na lang sa Marcos admin? Baka hindi kakayanin yan, ano? Dapat sinimulan nila nung yung first year na umupo po itong si President Bongbong Marcos, ano? Okay? Bakit nga nagkulang? Yun yung tanong Kasi binasa ko yung mga comments dito Yun yung mga tanong ho nila Bakit ho nagkulang? Saan yung pera? Saan yung pondo? Bakit ho nagkulang? Bakit kailangan umutang? Okay? Kasi iba kasi yung uutang tayo Ang kasi kapalit kasi diyan is interest. 'Di ba? Wala na ba ho tayong pwedeng pagkunan na wala namang interest na pwede nating bayaran? Okay? Napakalaki yung interest pag uutang ho tayo, mga kabida, no? Lalo na yung inflation po natin sa Pilipinas, napakalaki. Umangat. So definitely, yung interest na babayaran po natin, malaki. Di ba? So yun po. Binasa ko yung mga comments po dito, ano, sa post po ni Mr. Jason sa kabida. Patungkol ho dito sa plano ho ng Marcos admin na uutang. Okay, eto babasahin ko yung iilang pong mga comments po dito, mga kabida, ano po, sa post ni Mr. Jason sa, ito. Kawawang Pilipinas, baon sa utang ang mga taxpayer, pero ang mga nasa administrasyon ng Pangulo
busog na busog. Ayan. Actually, baon talaga tayo sa utang eh. Di ba? Mantakin nyo, umabot na po tayo ng almost 17 trillion pesos po yung utang po ng Pilipinas, mga kabida. Ang sabi po ni Congresswoman Stella Kimbo, okay, na at the end of 2025 daw, aabot na po ng 17 trillion pesos yung utang po natin. Ano? And by the end of 2028, okay, take note dito by the end of 2028, nasa 20 billion pesos na po yung utang ho natin. Ano? Kailangan daw nating umutang eh. Diba? Kailangan mo daw nating umutang, sabi po ni Stella Kimbo. Why? Para ho magiging stable yung ating GDP. Mga kabida. Yun yung paraan eh, no? Kung bakit yung mga bansa po na mga kalapit po natin dito sa Southeast Asia lumago yung kanilang ekonomiya dahil ho utang ng utang. Yun pa yung bagong trend ngayon. Kailangan ho tayong mangungutang. Bakit pala yung mga negosyante na utang ng utang, bakit mas lalong bumaon sa utang? Diba? Sa atin, iba eh. Iba yung strategy natin, di ba? Kailangan ho tayong umutang para ho lumago yung ating ekonomiya. Yung GDP ho natin, matibay, no? Yun yung yun yung paraan, mga kabida. Kailangan ho tayong magbayad ng interest para pagdating ng panahon strong yung ating ekonomiya, no? Ng ating GDP. So style 'yan, ano? 'Di ba? Ito pa, may babasahin pa ako dito na lubog na ang bansa. Aklas na lang talaga ang solusyon ho dito. Hindi naman. Wag naman, no? May mga paraan pa, no, para ho kung gusto ho natin palitan itong mga nasa gobyerno ngayon, may election ho tayo eh. Sa susunod na taon, may election ho tayo, no? Okay, sa 2028, may election po tayo, no? Wag ho tayong gumamit ng dahas. Okay? Ako, hindi talaga ako pabor dyan. Kahit na nung sabihin ho ninyo, hindi ako pabor dyan sa revolt na yan, ano? Okay? Kasi ho, babalik ko tayo sa una, no? Kasi yun, lulugmok talaga yung ekonomiya po natin, ano? Pag ganyan yung mangyari po, mga kabida. Okay? So, yun po. Ito pa. Kung wala pang aksyon ang taong bayan niyan sa pinagagawa ng administrasyon, tayo mga Pilipino sa kangkungan tayo pupulutin o papunta. Ayan. Talaga. Talaga. No? Okay. Isa lang talaga yung solusyon dito no? Kailangan bumaba itong si PBBM, ano? Kasi parang hindi na ho na-manage na yung yung kanyang administrasyon Utang ng utang. May pera ho tayo, dami ho tayong pera, pinamimigay lang. 'Di ba? Hindi naman solusyon yung ayuda. Actually, hindi solusyon talaga yung ayuda no? Para sa akin hindi talaga solusyon 'yan. Kung gusto ho nating magkaroon po ng long-term solution sa problema ho natin, no? Hindi sa pamamagitan po ng ayuda Alam mo, 2, 3, 4 na araw lang yan, ayuda na yan. Ubos na yan. Di ba? So, hindi solusyon yan. Parang pinagmukha tayong, mendicants, no? Nanglilimos lang ho tayo. Parang, buong akala siguro ng mga politiko, nanglilimos po tayo, no? Hindi naman ganun. Parang nawalan tayo ng dignidad dyan, di ba? So, hindi solusyon para sa akin yung pamimigay po ng ayuda. Yun yung ginawa nila Kaya nga nabuhay yung ayuda nga mga kabida sa BICAM kasi pumayag yung Senado mga kabida na buhayin yung AKAP. Sa halip po nasa 6 feet below the ground na po, no? Yung AKAP sa Senate, inilibing na po 'yun. Pero pagdating ho sa BICAM, binuhay dahil ho nakibahagi po yung Senado. Pumayag ho sila dahil ho meron hong 6 billion pesos na share mula sa AKAP. Yan yung totoo po mga kabida. Kaya walang pare-pareho lang talaga ito sila yung mga congressman at saka yung mga senador ho natin. Hindi yun nakakabuti ng bansa yung puro ayuda na lang. Wala hong mga tangible projects na nakikita ho tayo.
Okay? Yung mga projects na lahat po tayo makakabenepisyo. Yun sana. Okay? Pero wala. Iba talaga, napakalayo. Kung ikukumpara mo yung admin natin, Marcos admin at saka ng previous administration, wala, napakalayo. Okay? So, yun po, no? Magdasal na lang po tayo mga kabida. Let's fasten our seatbelt para ho sa mga possible scenarios na mangyayari po dito sa ating bansa. No? Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po subscribers mga kabida sa aking channel, you can subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell and click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.